tatlo yan. Kaya yun, ito. Sobra na yung traffic namin. Kasi nasa pit lane ako. Ayan. Pero hindi na ako gagalaw dito guys. Kasi ito yung matitirang lane. Yung nasa left ko, akong nasa gitna, itong nasa right ko, yan ang matitirang lane. Kaya hindi na ako dito aalis. Kasi mamaya mahihirapan akong mag-merge kung maglipat ako ng lane. Kasi ito na ang lane na dire-diretso. Kasi nagme-merge na yung mga truck, yung mga sabay-sabay na. Yung mga naghahakot ng mga containers, naghahakot ng mga gas, naghahakot ng mga construction. Halo-halo na lahat, mga trucks. Yan. Tapos mga kotse, sasakyan, yan lahat. Sabay-sabay na kami nagme-merge. Ayun. Kaya stay na ako dito sa aking lane. Para hindi na ako nahirapan pumasok. Kasi biruin mo yun, no? Yung sa kabilang lane, papasok dito sa lulugaran namin. Kaya stay put na lang ako dito. Mahirap na. Ganitong kalamig na guys, tuloy pa rin ang buhay. Kailangan mo magtrabaho para kumita ng pera. Yan. Kung iba-iba isipin kung nasa Pilipinas pag ganito kalamig, ganitong sa isipin hindi na magtatrabaho dahil pag lumabas magpuprosen, sobrang lamig. Sanayan lang guys. Kasi kami dito nasanay na din. Nung una din, nung baguhan ako dito, iniisip ko rin na kahit ganito pala dito, nagtatrabaho pa rin yung mga tao kahit sobrang lamig, kahit malalim ang snow. Yun ang naisip ko noon. Kasi nga noon, nung pasok ko dito noon, is caregiver na live-in. So stay in ako nun sa bahay. So hindi ako hindi ako na-experience na magpas na yung araw-araw. So pag pag hinahatid ako sa gabi, weekend, ihatid ako ng amo ko noon sa apartment ko, parang door to door. And then pag balik ako sa trabaho, yun ang nagbabas ako noon. So once a week ako nagbabas. Ganoon. Pero may time na yung pagpunta ko sa trabaho, pag yung grabe talagang snow at malamig, yun din, hindi ko talaga maiwasan din yun. Pero minsan, pag talagang sobrang lamig, pagdating ko sa terminal ng bus, tatawagan ko yung amo ko, nagpapasalubong ako guys. Mabait naman yung amo ko noon, kaya sinusundot niya ako. Kasi kahit lang yung lalakarin ko galing sa bus stop, papunta sa trabaho ko, talagang hindi ko kaya guys dahil sobrang lamig. Parang lang siya kung lalakarin siyang nasa 8 minutes yata yun. Pag malamig hindi ka makalakad na mabilis. Kasi pag apat alapos nag-i-snow. Kasi pag nag-aapak ka sa grounds, malalim ang tutungtungan mo kasi yung snow malalim na, mataas na. So hindi ka makalakad ng mabilis pag ganun ang tinutungtungan mo guys. At siyempre ingatan mo rin kasi minsan pag tumungtong ka sa ilalim may snow, may yung ilalim niya madulas, so delikado din. Ayan na. So far, yung lane ko is siya, maluwang-luwang na. Ayan. So, nakatapos na ma-exit yung mga so, apat pa ang lane dito na may isa-isa ng nagiging 3 na. Ayan na. Ito na mga isang ko. Yun. Medyo bumilis-bilis na ng konti ang dito.
waste ng heating. Kung naririnig nyo guys, yung tunog na yan, yun ang nag-blow ng heat sa loob ng sasakyan. O at least dito inasinan, kaya tingnan nyo ang kaibahan ng kalsada guys. Isa doon sa inalisan ko, puting-puti. O ito, may itim-itim na siya. Ibig sabihin yung may itim na dinadaanan ng mga sasakyan, yun ang naasinan na. Yan. Yung may puti na parang nakalinya, yun ang parang natambakan ng mga yelo na mga snow na naasinan yung na tunaw. Yan, parang nagpo-form sila ng linya. But pag ganito, maganda rin na hindi na siya madulas kasi nga naasinan na. Kaya kita nyo yung difference. Yung talagang puting-puti na yun ang delikadong mag-drive na madulas. Ito, paspasa na rin mga sasakyan dito kasi nga maganda na ang daan. Yan. Ayan na siya. Ngayon mag-emerge na naman ako dito kasi papasok na ako ng downtown. Ayan. Slow down na ako dito para makapasok ako. Ayan. Mag-i-exit na naman ako. Ayan. Exit na ako guys. Pumunta na ako sa downtown. Ang mahirap nito mamaya guys pag uwi, pag yung isno hindi pa nag-stop, ang visibility is talagang i-observe yung distance kasi kahit nga ito umaga siya para siyang may may dampog. Ayan So nakalabas na ako sa naka-exit na ako. Ito na. Diretso na ito papunta sa downtown. Iko-cross ko na naman yung Bonaventure Highway. Kasi galing ako sa Highway 10. Then dito naman, exit na naman ako sa Bonaventure Highway. Buti pa dito, naasinan. Kaya yun, hindi siya madulas. Ganda na ang kalsada. Medyo mabilis-bilis ng takbo natin. Ganito ang namin dito, buhay guys. Pag nag-freezing rain, lalo pang yun guys, lalong delikado. So, mas gugustuhin ko pang ganito lang. Ayan talagang na guys. Lalo na yung lake siya, hindi mo na makita, parang tabunan na ng mga clouds. Ayan kung makikita nyo yung nasusundan ko, parang ang layo-layo na dahil sa namumuti yung snow niya ba na pinong-pino, pero yun nga puting-puti na pinong-pino siya
shadow na lang sila dyan sa namumuting snow na humuhulog. Ayan. Sabi nila mataas ang snow ngayon sa 10 centimeters yata or more. Medyo malalim-lalim din yun. Dito na ako sa downtown, guys. So yan, mga building kung makikita nyo, ayan na siya. Halatang itong lane na itong dinadaanan ko iniiwasan ng mga sasakyan. Madulas kasi isang lane ito 1, 2, dapat 4 lanes ito halatang konti ang dumadaan kasi puting-puti medyo madulas-dulas. Kailangan talagang dito ako dumaan kasi 4 lanes ito, hindi dapat na ayan. Kasi madulas, nagdaan siya sa preno. Sa kabila naglilinis, ayan nag-aasin, nag-i-scrape ng snow, naghahakot ng snow, naghahakot ng loader. So dito na ako sa downtown, guys. Kita nyo naman. Ayan. Kita nyo yung kaibahan ng maliwanag sa ganitong nag-i-snow. Aninag mo lang yung mga building. Unless na nasa tapat ka niya, kita mo siya. Pero yung mga matataas na building, kita nyo guys, hindi masyadong makita.